po sa Pilipinas, magandang hapon, magandang gabi. Dito naman po sa UK, magandang hapon sa inyong mga kapatid. Kayo po iniimbitahan namin na kami ay samahan sa pag-aaral ng mga mabuting balita ng Panginoon at nawa po ay kami gabayan niyo, Lord, sa aming gawain ito. Inaanyayahan ko po si Sister Shirley para sa kanyang opening prayer. Mga kapatid, let us focus ourselves to our Lord Jesus Christ, to this gawain the Church of God Christ Jesus. Let us pray. Lord God, Heavenly Father, we praise you. We glorify your name. You are the God who is more than enough, Father God. Father God, we come to you right now to thank you for all the blessings that you have given to us. Ganon din po, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, tinataas ko po, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. Ang bumubuo, Panginoon. Panginoon, ang lahat pong mga naririto, Panginoon, ay gamitin mo po, Panginoon. Ano man po ang kanilang mga gagawin, Panginoon, na i-bless mo po sila, Panginoon. Panginoon, itinataas ko po ang aming mahal na kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Kasama lahat ang mga pamilya ng bumubuo ng gawain ito, Panginoon. At kung sino man po, Panginoon, nakikinig at nakikipag-isa sa gawain ito, Panginoon, ay bigyan mo po, Panginoon, ng makapangyarihan ng iyong mga kamay, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay ipagkaloob mo po, Panginoon, ang aming mga hinihiling sa buhay, Panginoon. Nawa po, Panginoon, buuin mo kami, Panginoon, sa iisang damdamin, Panginoon, na tungo sa iyong kaharian, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang aming mga pakikinggan ngayong hapong ito, Panginoon, ay ipagkaloob mo po na ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon ng katotohanan, Panginoon, at matanggap ang lahat ng mga bagay na dapat naming sundin, Panginoon. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang aming mga pamilya, saan man sila naroon, Panginoon. Ipagkaloob mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan sa buhay. Higit sa lahat, Panginoon, ang may mga karamdaman, Panginoon. Kayo po ang dakilang manggagamot, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang mga naghihikaw sa buhay, Panginoon. Punan mo po, Panginoon, ang kanilang mga buong katawan, Panginoon, ang buo nilang pangangailangan sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na nakikipag-isa sa gawain ito, Panginoon. Dahil alam ko, Panginoon, ang nakikinig dito sa gawain ito, Panginoon, ay they have a blessed life, a blessed spiritual blessing, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga pagmamahal at awa, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa maghapong ito, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, ay igawad mo po ang kapangyarihan mo sa lahat ng makikinig sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa iyong awat habag, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na kayo hindi nawawala ng awa, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami lumalapit sa araw na ito at hindi lamang po ngayon, sa habang panahon, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will
Ngayon naman po ay si Brother Wade ang babasa ng ating salmo. Hmm. Chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Mga kapatid, tayo po ay awitin po natin ang Sikifas. Ngayon naman po ay ating aanyayahan si Sister Merly para sa kanyang inspirational talk. A blessed Sunday to each every one of us. Ang ilalahad ko po ay kay Marcos 13 verse 33 to 37. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya ay biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Handa na ba tayong lahat?
ito ang isang katanungan na malimit na nagbibigay sa atin ng takot. Ang mahalaga sa Panginoon ay hindi kung anong kulang pa sa ating paghahanda, kundi ang ating ginawang pagsisikap na gawin ang dapat nating gawin ayon sa kanyang kagustuhan. Ang ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon ay hindi nakakatakot, bagkus ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kung ating itutuon ang ating patingin sa ating kakulangan, matatakot tayo. Ang nais ng Diyos ay aminin natin ang ating kakulangan at ituon natin ang ating paningin sa Kanya at lagi tayong magkaroon ng pag-asa. Kayang baguhin ng Diyos ang lahat at siya lamang ang ating tanging pag-asa. Huwag tayong panghinaan ng loob. Ituon natin ang ating paningin sa Kanya dahil walang imposible sa Diyos at kaya niyang baguhin ang sinuman. Ang hangad lamang ng Diyos sa kabila ng ating kakulangan ay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Huwag tayong matakot sapagkat mabuti ang Diyos na laging nagbibigay ng pag-asa sa atin. Aaminin ko na natatakot talaga ako dahil natatakot akong dumating ang araw na yon ng pagdating ng Panginoon. Dahil kahit handa ako, nandun pa rin ang takot. Dahil sabi ko, gusto ko pang makita yung paglaki ng mga apo ko, masubaybayan ko pa sila dahil kailangan pa nila ako. Ang ginagawa ko na lang sa tuwing matutulog sa gabi, naroon lagi ang paghingi ng kapatawaran dahil hindi natin nga alam kung kailan darating ang Panginoon. Maging handa lang tayo. Pero kahit andun pa rin ang paghahanda, nandun pa rin ang takot. Dahil hindi natin alam ang mangyayari. Oo, nakapagsisi tayo ng ating mga kasalanan. Pero hindi natin alam kung anong mangyayari dahil kahit sinikap natin na magbago, magsisi, parang andun pa rin yung aking pagkatakot. Kaya wag na lang natin kalimutan na sa bawat araw humingi tayo ng patawad dahil kahit anong kabutihan ang nagagawa natin, meron pa rin tayong nagagawang masama. Ang temptation ba ay kasalanan? Sa tingin ko parang hindi kasalanan. Kasalanan lang 'to kapag yung sa sang-ayunan mo o kaya ginawa mo. Kaya sa bawat araw talaga, naroon pa rin palagi ang pagsisisi, ang paghingi ng pagpatawad. Kaya sinasabi ko sa Panginoon na sa lahat ng araw, talagang may nagagawa akong kasalanan, sinasadya man o di sinasadya. Iniisip sa mga sinasabi, sa magawa, humingi lang talaga ako ng patawad. Yun lamang po dahil para maibsan lamang yung aking pagkatakot
dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Yun lamang po. Amen. Thank you, Sister Merly. At mga kapatid, ngayon po ay atin pong aanyayahan si Brother Albert and Brother Kobe para po sa ating pinakamahalagang bahagi ng ating gawain, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Okay, we're going. Magandang araw po mga minamahal na magulang at kapatid. Isang napakabuting araw na naman ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon na kung saan tayo ay binigyan niya o binibigyan niya ng pagkakataong tulad nito na tayo ay makapakinig ng kanyang mga banal na salita, maiparating natin yung ating mga daing, yung ating mga kahilingan sa Diyos. Kaya magandang gabi po riyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at dalangin ko na naway pukawing patuloy ng Panginoon ang inyong mga isipan at damdamin sapagkat yan po'y oras na kung saan tayo ay natutuksong makatulog. At magandang hapon din po naman dito sa mga kapatiran natin sa UK na patuloy na nagtitiyaga rin sa pakikinig ng mga banal na salita. At tayo po'y naniniwala na yung ating pagtitiyagang ito ay mayroong kapalit na mga biyaya sa Panginoon. Maganda yung binasa ni Sister Merly, yung kanya inspirational talk. At talagang mayroong isang katanungan siya na ibinigay sa bawat isa sa atin. Gaano kaya tayo kahanda? Tayo kaya ay handa na? Basahin po natin ulit yung binasa ni Sister Merly. Mark chapter 13 verse 32 ba yun? 13 verse 32. Ayan. Nakibasa mo ako, tuloy-tuloy lang. 32, 33, 34, hanggang 35. Tuloy-tuloy lang. Nakibasa mo ako, But concerning the day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Tuloy. Be on guard, keep awake, for you do not know when the time will come. Tuloy-tuloy lang, Kobe. It is like a man. It is like a man going on a journey when he leaves home and put his servants in charge, each with his own work, and commands the doorkeeper to stay awake. Therefore stay awake, for you do not know when the master of the house will come, in the evening or at midnight, or when the rooster crows or in the morning, lest he come suddenly and find you asleep. And what I say to you, I say to all, stay awake. Yan po yung ating paghahanda. Kailangan lagi tayong gising. Gising saan? Gising sa paggawa ng mabuti, gising sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, balik mga COVID doon sa... Teka, simulan natin sa 32 ulit. Babasahin ko ulit. But concerning that day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Yung araw pong itinakda ng Diyos, nasa kanyang kapamahalaan lang po yon.
Hindi po ipinagkaloob sa atin ang pagkaalam ng araw at oras na iyon. Sabi nga ni Saint Peter sa kanyang sulat, darating yun na tulad sa isang magnanakaw. Alam po ninyo, pagka mayroong mga magnanakaw, hindi naman yung magpapaalam doon sa nanakawan kung anong oras ang kanyang dating. Siyempre po, sorpresa yung pagdating ng isang magnanakaw. Ngayon, my dear brothers and sisters, pakibalik mo nga uli ko, biro sa 32. But concerning that day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Wala po talaga nakakaalam yan. Talagang ang Ama lang. Kahit sa ibang aklat, yan din po nakasulat eh. Doon sa aklat ng Mateo, chapter 24, verse 36, yan din po sinabi ni Saint Matthew. Ang sabi po rito sa Matthew 24, verse 36, But, nakabasa mo rin. but concerning that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. So pagdating po pala noong pagwawakas na yan, kasi yan po yung judgment day na eh. Diyan na po magwawakas na lahat. Sama-sama na tayo dyan. Yung mga naunang mga tao nung una pang panahon hanggang sa atin, sabay-sabay na po yan. Yung ating pagharap sa hukuman ng Panginoon. Kaya hindi na po natin pwedeng isipin yung ating kung paano natin palalakihin yung ating mga anak kasi sabay-sabay na po yan eh. Lahat po tayo ay yan po ay ano po yan end time na po yan, yung pagwawakas na ng panahon. Ay wala po nakakaalam yan. Sabi nga po rito, but concerning that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. Marami pong mga sekta ng pananampalataya kahit sa Pilipinas na hinulaan na magwawakas na, kaya yung iba sa bundok na naninirahan at ibinenta na yung kanilang mga ari-arian dahil hinulaan nila na magwawakas na doon sa panahong kanilang sinabing panahon ng pagwawakas. Pero lumampas ang panahon yon, hindi naman nagwakas ang mundo. Kagaya rin po ng mga Jehovah's Witness yata yung humula na ilang beses na hinulaan yung katapusan pero hindi rin po nangyari. Ang tanging nakakaalam po lang yan, napakalinaw po rito na talagang ang tanging Ama lang, kahit ang mga anghel, kahit ang anak, yung ating Panginoon Jesucristo, but the Father only, yung Ama lang ang nakakaalam. So, kailangan po talaga ang paghahanda. Kaya kailangan natin ay lagi tayong handa. Itaas mo ko biyan sa Matthew 24 verse 44. Talagang tayo po'y pinaghahanda ng Panginoon. Pakibasa mo. Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Oh, yan po. Pero binigyan tayo ng clue kung paano tayo maghahanda. Ibalik natin to sa 13 verse 34 ng binasa ni Sister Merly, yung kanyang inspirational talk. 13 verse 34 ng Mark. Pakibasa mo ko ulit. It is like a man going on a journey when he leaves home and puts his servants in charge, each with his work, and commands the doorkeeper to stay awake. So makikita po natin sa verse na ito po yung larawan ng paghahanda. Ang sabi po rito, it is like a man going on a journey when he leaves home and put his servant in charge, each with his work, and command the doorkeeper to stay awake.
So tayo po ay binigyan ng kani-kanyang trabaho na dapat nating gampanan. Katulad daw po ito ng isang tao na aalis, maglalakbay, at iniwan niya ang kanyang tahanan sa kanyang mga alipin. Binigyan sila ng kani-kanilang trabaho na dapat nilang gampanan. Yan po yung ating paghahanda. Kaya kung ikaw ay magulang, dapat gampanan mo, tungkulin mo bilang isang ina, bilang isang ama, bilang isang anak, may tungkulin ka sa iyong magulang, may tungkulin tayo sa ating kapwa, may tungkulin tayo sa lahat ng tungkulin natin, tungkulin sa Diyos, tungkulin sa ating kapwa, tungkulin natin sa ating mga mahal sa buhay. Lahat po yan ay gampanin ng mga taong naghahanda sa Panginoon. Balik mo uli rin sa 34, verse 34, Kobe. Ganyan po tayo maghahanda. It is like a man going on a journey when he leaves home and put his servant in charge. Kung tayo po tunay na lingkod ng Panginoon, ay tayo po ay binigyan niya ng tungkulin. Each with his work and command the doorkeeper to stay awake. So yung mga kagaya natin, kagaya ko na ginagamit ng Panginoon na ibahagi sa inyo ang salita para tayong doorkeeper na lagi tayong gumigising ng mga nakakatulog para pagdating ng Panginoon. Kailangan ipagpatuloy natin yung tungkulin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa 35, basahin natin, Kobe. Verse 35. Therefore, stay Pakibasa. awake, for you do not know when the master of the house will come, in the evening or at midnight, or when the rooster crows or in the morning. Alam po ninyo, itong binanggit na ito ng ating Panginoon Jesucristo na hindi natin alam. Ang sabi rito, therefore stay awake, for you do not know when the master of the house will come, in the evening or at midnight, or when the rooster crows or in the morning. So mapapansin po natin dito na yung pagdating ng Panginoon, yan po global. Ang pagdating ng Panginoon hindi lamang po dito sa Europe, hindi lang sa Pilipinas, kasi gabi ngayon sa Pilipinas, dito naman ay hapon. So, ito pong mga binanggit na ito na oras ng pagdating ng Panginoon, nagaganap po yan sa iba-ibang bahagi ng mundo. Kasi ang Pilipinas ngayon po ay gabi. Dito naman sa UK ay hapon. So kung darating po ang Panginoon, darating ang Panginoon dito sa oras namin dito, hapon. Diyan naman sa Pilipinas, ang pagdating niya ay gabi. Sabay-sabay po yun Hindi po naman ang pagdating niya sa bawat bansa. Ito po yung magaganap sa ang pagdating ng Panginoon sa kabuuan ng mundo. Hindi lamang po dito ang kanya. Kaya saan mang panig tayo ng mundo, binabanggit na rito, maaring doon sa panig na yung midnight, maaring naman sa ibang panig, umaga, maaring naman sa kabilang panig, hapon. O, yan po lahat ay magkakaroon ng kaganapan sa pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi ang pagbalik niya ay para sa sangkatauhan, hindi lamang po sa isang bahagi ng mundo. Kaya ang hinihiling ng Panginoon, tayo ay mga servant niya, gampanan natin ang ating mga tungkulin sa abot ng ating makakaya at sa tulong ng banal na Espiritu Santo bilang paghahanda sa oras at araw na hindi natin alam at tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Maganda po yun dahil hindi ka titigil ng paggawa ng mabuti sapagkat alam mo, maaaring biglang dumating ang Panginoon. Kung ibibigay niya ang takdang panahon at ang oras, takdang araw, baka maging relax tayo mga kapatid. Baka sabihin natin sa 1 taon pa pala ang dating ng Panginoon. Ang kanyang paghukom ay pag malapit na lang yung 2025 saka ako gagawa ng mabuti. Saka ako lamang patatawarin yung mga taong nagkasala sa akin. Saka lamang ako gagawa ng mga charitable work pag malapit na ang 2025. Kasi itinakda ng Diyos ang kanyang pagdating. Hindi po ganon. Kanyang binigyan din dito na walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa kalangitan,
Kahit ang anak, ang tanging ama lang. Kaya patuloy ang ating paghahanda. Hindi tayo dapat na magsawa sa paggawa ng mabuti, sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Lagi tayong dapat ay stay awake. Dapat lagi tayong gising sa paggawa ng mabuti. Hindi yung gagawa ka lang ng mabuti dahil pag malapit na, naramdaman mong malapit na. At ang paggawa ng mabuti, mga kapatid, hindi ang iyong binabatayan na yung iyong kalooban o ang iyong damdamin na kaya ka lang gagawa ng mabuti pagka okay ramdam. Hindi po yun. Hindi ang batayan ng isang tunay na naglilingkod sa Panginoon ay yung kanyang damdamin na ako'y gagawa ng mabuti dahil parang kondisyon akong gumawa ng mabuti. Ang paggawa po ng mabuti, kahit ayaw mong gumawa ng mabuti, dapat pilitin mong gumawa ng mabuti. Sapagkat itong kalooban ng Diyos at itong tunay na paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ngayon, meron po naman sinasabi sa ibang bahagi ng Biblia tungkol dyan sa paghahanda. At ito po'y talagang maaring mangyari sa pagdating ng Panginoon. Basahin po natin sa aklat ng Lucas chapter 21 verse 34. Pakilagay mo nga, Kobe. But watch yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness, and cares of this life, and that day come upon you suddenly like a trap. At sabi po rito sa Luke chapter 21 verse 34, but watch yourself, lest your heart be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life. Ano po ba yung mga cares of this life? Pagkakagising na sa umaga, pera na lang ang hinahanap. Wala nang panahon sa Diyos. Wala nang panahon na mag-meditate sa salita ng Diyos. Puro pera, puro mga bagay na makasisiya sa laman ng isang tao, mga kung ano mga kasiyahan, mga party-party, kung ano-ano. Wala nang panahon tungkol sa Diyos. Kaya ang sabi rito, but watch yourself, lest your heart be weighed down with dissipation and drunkenness, yung mga paglalasing, and cares of this life, yung mga minamahal natin sa ating buhay na ito. And that day come upon you suddenly like a trap. So, kaya nga po, tayo nagkakaroon ng pagbibigay ng ganitong uri ng pagkakataon to warn each and everyone upang babalaan ang bawat isa at manumbalik sa Panginoon, sapagkat baka yung ating sarili ay nagugumo na sa paglalasing, sa mga bagay na makamundo. Tagalugin nga natin, Kobe, yung parting yan, yung verse na yan. Luke chapter 21 verse 34. Datapwat ingat kayo sa inyong sarili. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. So kailangan po talaga magpakaingat tayo sa ating mga sarili. Paano tayo magpapakaingat sa ating sarili? Ang batayan po ng pag-iingat sa sarili ay yung mga kautusan ng Diyos. Manatili tayo sa kautusan ng Diyos. Kailangan po yan. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan. Baka pagiging makasarili. Alam po ninyo yung tinatawag na katakawan dito, kahit doon sa mga material na bagay. Yung pag-aari ng iba, iyo pang hinahangad na makuha. O di kaya mga kalayawan sa ating katawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, yung sobrang ang isipan na lain nakaukol sa pera, anumang bagay, at yun ang mga bagay na kalasingan, yan po kumakatawan sa mga bisyo ng ating buhay. Napakarami pong bisyo sa ating buhay.
na dapat nating pagsumikapan na maalis. Pero hindi po maaalis basta kaagad ang bisyo kung hindi tayo sasamahan ng Diyos. Ang mga bisyo po, kagaya po ng alak, yan ay merong addicting effect. Kaya nga po yan ay hindi ka agad makapag-alis ang iba ng paglalasing dahil alcoholic na o addicted na sa mga nakakalasing na inumin. So lahat po ng bagay merong addicting effect sa ating buhay. Kahit yung paninigarilyo, nakaka-addict din po yan. Kaya lang, ang uri ng mga bagay na yan, kagaya ng paninigarilyo, ay parang na rin nagpapakamatay ang isang tao sapagkat alam naman at sinasabi naman ng mga doktor na masama sa kalusugan ng paninigarilyo. Pero dahil sa addicted na sa sigarilyo ang tao, patuloy na naninigarilyo kahit ito'y ikamamatay niya. Kaya merong mga suicidal tendency yung mga gumagawa ng ganyan. Ngayon, yan po yung sinasabi ng Diyos na ating paghahanda sa kanyang pagdating. Sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, hindi laging puro kayamanan na lang ang nasa ating isipan. Idako natin ang ating isipan sa mga dakilang bagay na mabubuti. Yung ating isipan, mahalaga po yun sa Panginoon. Basahin natin sa aklat ng Philippians chapter 4, verse 8. Ito po, dito natin idadako ang ating isip. Philippians chapter 4, verse 8. Pakibasa mo ako, Ubi. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So ito po pala yung ipinalalagay sa ating isipan ng Diyos. Yung mga mabubuting bagay na ito. Hindi yung mga cares of this life. Hindi po yan. Ang sabi po rito, finally brothers, whatever is true. Alam naman natin na ang totoo sa daigdig na ito ay ang salita ng Diyos. Wala pong pinakatotoo sa mundong ito kundi ang salita ng Diyos. Finally brothers, whatever is true, whatever is honorable. Lahat po kasi ng katuruan ng salita ng Diyos, honorable. Whatever is just. Ang salita po ng Diyos ay katarungan, makatarungan. Whatever is pure, pagka yung talagang kalinisan ng pag-uusapan, ang salita ng Diyos ang pinakamalinis. Whatever is lovely, at kung mayroon mang kaibig-ibig, ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. Whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Ito po yung mga pinalalagay ng Diyos sa ating isipan. Hindi yung kung paano ka manloloko ng iyong kapwa, kung paano mo lalamangan ng iyong kapwa. Yung mga bagay na totoo, honorable, just, pure, lovely, commendable, and in any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Ito po yung nais ng Diyos na ilagay natin sa ating mga isipan upang tayo ay maging ganap na handa sa kanyang pagbabalik. So, malinaw po yun. Ang pagdating ng Panginoon ay maaring dumating sa iba't ibang oras ng mundo sapagkat ang pagdating niya hindi lamang sa mga Pilipino, kundi sa lahat ng sangkatauhan. Global ang kanyang pagdating. Aalisin niya ang mga nakakataklob na lupa sa ating paningin sapagkat bababa mula sa langit ang isang bagong langit at isang bagong lupa na hindi na tinatahanan ng katuwiran. Ito pong lupa kasing ating tinitirahan at ang mundong ito na ating ginagalawan, hindi na po tinitirahan ng katuwiran. Lahat na masama nagaganap sa ating paligid at tayo na rin ang sumisira ng ating kapaligiran. Wala tayong pagmamahal. Nakikita natin na sa ating kapanahunan, wala nang tunay na pagmamahal sa Diyos, tunay na pagmamahal sa kapwa. Kaya papalitan niyan daigdig
daigdig na ito ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Basahin po natin sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 1 and 2. Ito po sinasabi. Revelation chapter 21 verse 1 and 2. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth has passed away, and the sea was no more. So makikita po natin dito talagang aalisin na ng Diyos itong earth na ito. At ito po yung sinasabi sa Biblia na talagang magugunaw ang mundong ito. Nakalagay po yun sa Biblia. Ngunit sa pagkagunaw ng lupang ito, ng daigdig na ito, magbibigay naman siya ng isang bagong langit at isang bagong lupa na doon ay wala nang tumitirang masama. At yan po ang inihahanda niya sa mga taong pinili niya. Ang isang magandang balita po mga kapatid ay yung mayroong buhay na walang hanggan. Nakatakda po na ang bawat isa ay mamatay. Ang bawat isa ay may hangganan ang kanyang buhay. At may itinakda naman siyang isang araw na kung saan ay huhukuman niya ang lahat ng tao ng paghuhukom na may katarungan. Basahin natin sa aklat ng Hebrew chapter 9 verse 27 na talagang tayo po ang ating katawan lupang ito ay may wakas. And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Yung ating pong katawang ito, pag sinabing appointed, itinakda po yan. Kaya kahit presidente, kahit hari, kahit reyna, kahit basurero, ano man ang katayuan mo sa buhay, professional ka man, hindi ka man nag-aral ka, merong appointed time ang bawat isa sa atin. Kaya hindi po tayo nakakaiwas diyan. Kahit nga po pinakamayamang tao na hindi makaiwas sa kamatayan, hindi makabili ng panibagong buhay. Because it is appointed by God. Ang sabi rito, at just as it is appointed for man to die once, and after that, we are waiting for the judgment. Hihintayin po natin ang paghuhukom. At sabay-sabay po tayong huhukuman ng Diyos. Walang mauuna, walang mahuhuli. Kasabay din natin yung mga naunang mga tinawag ng Diyos na mga Kristiyano, kasabay din natin sila na tayo sabay-sabay na huhukuman ng Diyos. Bawat isa sa atin. So may itinakda pong pagwawakas ang Diyos sa bawat isa sa atin. Anumang paraan ng kamatayan, anumang dahilan ng kamatayan, ito po'y appointed ng Diyos sa bawat isa sa atin to die once. And then after that you die with your corporal body, after that comes judgment. Meron pong judgment o muling pagkatapos po ng judgment, pagkatapos po ng kamatayan ito, merong muling pagkabuhay, my dear brothers and sisters. At yan po ay tiyak, siguradong mayroong muling pagkabuhay. Yan po ay pinaliwanag ng isang apostoles ng ating Panginoon Jesucristo na talagang binibigyan din niya na hindi dapat tayo maghinawa sa paggawa ng mabuti. Bakit? Sapagkat mayroon pong muling pagkabuhay. Basahin po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15 from verse 16 and the following. Ito po sinasabi. 1 Corinthians chapter 15 verse 16 and the following. Pagbasa mga Kobe. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Tuloy. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Ano po ibig sabihin itong verse 19? If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied.
In other words, my dear brothers and sisters, ang ating pag-asa kay Kristo ay lampas sa kabila, lampas hanggang sa buhay na walang hanggan. Hindi lamang dito sa lupa na tayo umaasa na tayo i-bless ng Panginoon. After this life, the blessing will continue. Ang pag-asa ay tuloy-tuloy sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi po mayroong muling pagkabuhay. Yung kamatayan po ng ating corporal body, yan po ay kamatayang panlaman. Pero ang espiritu po natin ay hindi namamatay. At yan pong espiritong yan ang maghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo for the Judgment Day. At lagi po ninyong tatandaan, during the Judgment Day, sabi nga ni Sister Merly, nakakatakot ang Judgment Day. Nakakatakot. Bakit po nakakatakot? Kasi yan ang panahon na gusto mo pa nga uling bumalik sa lupa para matakpan yung iyong mga ginawang masama at gumawa ka na ng mabuti, pero you are at the point of no return. Wala ka ng pag-asang makabalik pa at maituwid yung iyong mga maling ginagawa. Bakit? Kasi haharap ka na sa hukuman ng Panginoon. Basahin natin sa aklat ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ito po sinasabi. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Ito po sinasabi na napakalinaw, my dear brothers and sisters. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one, bawat isa po, hindi ko dadala ang kaligtasan ng anak ko, ng asawa, o ng aking mga kamag-anak, so that each one may receive what is due. Kaya habang buhay po, dapat tayo gumawa ng mabuti sa ating kapwa, tumingala ka na sa something good and to obey the commandments of God. Kaya ang sabi rito, for we all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is either good or evil. Ano man ang iyong ginawa, mabuti man o masama, haharap ka sa hukuman ni Kristo at doon ka magsusulit ng lahat ng iyong mga ginawa noong ikaw ay nabubuhay pa. Kaya yung mga panalangin sa patay, wala na po yung magagawa. Habang tayo nabubuhay, ipanalangin natin ang gusto nating ipanalangin habang sila'y buhay. Sapagkat kapag ang isang alibughang anak ay hindi ka nagsawa ng pananalangin sa Diyos, habang buhay ang iyong anak na yan, may pag-asang mabago siya ng Diyos. Pero kapag kinamatayan niya ang kanyang masamang ginagawa, kahit ikaw ay lumuha ng dugo sa pananalangin sa Diyos, wala na pong magagawa ang ating panalangin. Kaya habang nabubuhay ang iyong magulang, mahalin mo ng mahalin ang iyong magulang. Habang nabubuhay ang iyong mga anak, iyong gampanan ang iyong tungkulin ng buong kahusayan at buong pagkatakot sa Diyos, upang pagdating ng mga araw na ito ay wala tayong katakutan ni pagsisihan man during the Judgment Day. Mayroon po talagang Judgment Day, my dear brothers and sisters, nabubuhay at mga patay, sabay-sabay na tayo, isa-isa tayong hahatulan niya ayon sa ating mga ginawa. Basahin natin bilang patunay na talagang kahit ang mga patay mabubuhay, may pag-asa tayo kung tayo gumawa ng mabuti. Basahin natin sa aklat ng 1 John chapter 5 from verse 28, 29 and the following ko, pakibasa mo. John chapter 5 from verse 28, pakibasa mo nga, Kobe.
John chapter 5, verse 28. Chapter 5, Kobe. Not, yeah. Pakibasa mo, Kobe. Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice Tuloy. and come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. So makikita po natin sa verse 28, talagang may muling pagkabuhay. Sabi po rito, do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tomb will hear his voice. 29, and come out, those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. So my dear brothers and sisters, ito ay mga daan ng paghahanda. Ipinakikita ng Diyos sa bawat isa sa atin ang kasasapitan ng mga taong gumagawa ng masama at gumagawa ng mabuti. And those, and sabi rito, and come out those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment. So, tayo po ay pinapapaghanda ng Panginoon sa mga pangungusap na ito. Gumawa tayo ng mabuti para tayo sa resurrection of life. Layuan natin ang paggawa ng masama sapagkat baka tayo sa resurrection of judgment. Tayo pong gumagawa ng mabuti will not be afraid of the coming judgment. But for those who are doing evil, a fearful time. Ito po'y isang kakilakilabot na pangyayari sa buhay ng isang tao. Nakakatakot po yon, my dear brothers and sisters. Tama ang sabi ni Sister Merly. Basahin natin sa aklat ng Sophonias chapter 1 verse 18. Sipanias ba yun? Sipanias. That is from Old Testament, Kobe. Sipanias chapter 1 verse 18. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them on the day of the wrath of the Lord. In the fire of his jealousy all the earth shall be consumed, for a full and sudden end he will make of all the inhabitants of the earth. So malino po sinasabi rito, neither their silver nor their gold shall be able to deliver them on the day of the wrath, yung galit ng Panginoon, of the Lord, in the fire of his jealousy. All the earth shall be consumed, for a full and sudden end he will make of all the inhabitants of the earth. So talagang wala tayong ligtas, my dear brothers and sisters. And this ang nakaalam. Anong handa? Nakakatakot ang sandaling iyon. Basahin natin sa aklat na ano ba ang dapat natin ito ng Panginoon? Basahin natin sa aklat ng 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and the following. In flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God, and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. 2 Thessalonians. Tuloy.
They will suffer the punishment of eternal destruction, away from the presence of the Lord and from the glory of his might. So, balik muli sa 8. Ito po, punish. In flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel sa Diyos at yung hindi pagsunod sa kanyang mga aral, yung gospel ng ating Panginoon Jesucristo. In flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Verse 9. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord, from the glory of His might. So, merong kaparusahan nga po talaga. Alin ang paparusahan? Yung hindi kumilala sa Diyos. Yung hindi sumunod sa kanyang gospel. Yan po yung mga subject for punishment. My dear brothers and sisters, bakit tayo nagtitiyaga na i-preach sa mga salitang ito, avoid suffering and punishment, my dear brothers and sisters? Why? Because God is the God of love. Gusto niya na tayo ay maligtas sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Nais niyang ilayo tayo sa suffering and punishment of eternal destruction. Yan po yung layunin natin kasi hindi lamang po 1 year yon. Kapag tayo po ay nandun na sa kabila, hindi lamang po 1 taon yun. Hindi lamang yun 10 years, hindi lamang 20 years, hindi lamang 100 years, hindi lamang 1,000 years. That is eternal destruction. Pag sinabi pong eternal, there is no end. Walang katapusang paghihirap. Kaya nga po, yung kaunting panahon na ating inilalagay rito sa mundo, dapat po tayong kanyang mga kautusan, magpakabuti tayo, magpakabanal tayo, sapagkat yan ang ninanais ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay maghahatid sa atin sa pagiging ganap sa paningin ng Diyos upang mailayo tayo dito sa eternal destruction. Suffer the punishment of eternal destruction. Ilalayo po tayo ng kanyang mga banal na salita. Hindi ba ninyo nadadama ang pagmamahal ng Diyos na ito sa bawat isa sa atin? Na tayo buong tiyaga na tinuturuan niya every Sunday. Actually po, ako'y ginagamit lang ng Diyos. Mahal kayo ng Diyos, ginagamit niya ang bunganga ko, ang aking bibig, upang iparating sa inyo ang kanyang walang hanggang pagmamahal. Na sundin ninyo ang kanyang gospel, ang kanyang mga salita, upang kayo mailayo doon sa suffer o punishment. Yan na tayo sumapit sa gano'n. Gusto niya tayo sa buhay na walang hanggan, na walang katapusang kapiling natin ang Diyos. But the question is, gaano tayo kahanda? At nasa ating kamay ang pagpili, mga kapatid. Huwag kang lalayo sa salita ng Diyos. Sapagkat kapag nilayuan mo ang salita ng Diyos, you became the Antichrist. Magiging kalabang ka ni Kristo. Sapagkat ang kalaban ni Kristo hindi nakikinig sa salita ni Kristo. Sumusuway sa gospel ng ating Panginoon Jesucristo. They are all anti-Christ, my dear brothers and sisters. Kaya hanggat maaari, huwag kayong bibitaw, huwag kayong magsasawa sa pakikinig tulad ng isang magulang na tunay na nagmamahal sa anak, hindi nagsasawa ng pagpapaalaala sa kanila sapagkat sa pagpapaalaala at pagtutuwid ng kanilang mga maling ginagawa, ito'y pagpapahayag ng walang hanggang pagmamahal. Ang Diyos po ay nagdidisiplina sa kanyang minamahal. Tayo rin bilang mga magulang ay nagdidisiplina sa ating mga anak.
ang Diyos po nagdidisiplina rin. At habang ikaw ay dinidisiplina at itinutuwid ka, huwag kang magagalit. Pagmamahal yun ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ay masama ang ugali, mahilig ka magsasalita ng masama, itinutuwid ka that you have to be gentle with other people, na ikaw ay dapat hindi magsalita ng masama, kundi pagmamahal at pag-unawa, huwag kang magagalit sa Diyos, itinutuwid ka dahil mahal ka ng Diyos. Ayaw niya na ikaw ay katitisuran ng ibang mga tao nang dahil sa sila'y mapapahamak ay dahil sa gawa ng ating mga ginagawang mali sa kanila. Be understanding to others, sapagkat kung paano ka iniligtas at kung paano pinagtiyagaan ka sa katigasan ng iyong ulo na ngayon ay ikaw ay unti-unting binago. Be patient also to others, sapagkat kung ikaw ay magpapakilalang ikaw ay isang ganap na at hindi mo tatanggapin ang kahinaan ng iyong kapwa, isinasadlak mo rin sila sa kapahamakan. I-welcome natin ang lahat, ano man ang katayuan nila. In due time, babaguhin sila ng Diyos, whether they like it or not, sapagkat makapangyarihan ang salita ng Diyos. Pero kung tayo gagawa ng katitisuran, be gentle. Huwag tayong kasi mabigat po yung tayo katitisuran. Basahin natin para maliwanagan tayo ng gusto tungkol sa katitisuran. Basahin natin sa aklat ng Luke chapter 17 from verse 1. Pakibasa mo ako, tuloy-tuloy lang. And he said to his disciples, temptations to sin are sure to come, but woe to the one through whom they come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were cast into the sea than that he should cause one of these little ones to sin. Tagalogin mo ako, 1 and 2. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod. Datapwat sa aban niyaong pinanggalingan. Verse 2, Tagalog. Mabuti pa sa kanya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang gilingang bato at siya'y ihagis sa dagat kaysa siya'y magpatisod sa isa sa maliliit na ito. So that is a stern warning of our Lord Jesus Christ. Be gentle to others, sapagkat ang Panginoon ay gentle sa iyo. Hindi kanya hinatulang kaagad, napakasama mo, lasangger ka, hindi ka dapat dito sa gawain. In the same way, hindi rin tayo dapat na maging judgmental sa ating kapwa. Okay, let us admit, siya ay maglalasing, siya ay babaero, siya ay drug addict, but we have to welcome them, sapagkat iyan ay naganap sa kanyang buhay sa hindi pagkaalam ng salita ng Diyos. May kapangyarihan ng salita ng Diyos, kapatid. Do not be judgmental. Right away to other people. Maghintay ka, babaguhin ng Diyos. Gaano mang katigas ang puso niya, papalitan ng kanyang pusong bato ng isang pusong laman. So my dear brothers and sisters, be gentle to others. Isa yan sa virtue na ibinigay ng Diyos sa isang tunay na Kristiyano na naghahangad na hindi masadlak sa eternal fire ang kanyang kapwa bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lagi nating tatandaan, pag-ibig ay napakahalaga. At nakapaloob dito ang paggawa ng mabuti. Lahat ng mabuti ay nakapaloob sa katagang pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Basahin natin sa aklat ng 1 John chapter 4 from verse 17. Pakibasa mo ako, Kobe. 1 John chapter 4 chapter 4 verse 17. 1 John chapter 4 verse 17. Talagyan mo 17, 18. Dire-diretso lang, Kobe. By this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Because as he is, so also are we in this world. 18.
There is no fear in love, but perfect love casts out fear, for fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. So yan, sabi nga ni Sister Merly, nakakatakot ang Judgment Day. Talaga po nakakatakot yun. Lalo na po sa mga taong hindi namuhay sa pag-ibig. Alam po ninyo, Diyos pag-ibig, sinasabi ng Biblia. Pag sinabi pong pag-ibig, nakapalaman doon ang lahat ng kanyang kautusan ng pagmamahal sa tao. Kung gagawin po natin lahat ang kanyang ipinag-uutos, tayo po'y namumuhay sa pag-ibig sa Diyos. Yun po, ang palatandaan po ng pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang kautusan. At kung tayo po lahat ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, tayo namumuhay sa pag-ibig. Ang sabi rito, walang takot ang pag-ibig. Kapag ikaw'y nabuhay sa buong buhay mo na mayroon kang pag-ibig sa Diyos, ibig sabihin, sumusunod ka sa lahat ng kanyang kautusan, yan po ang katuturan ng pag-ibig. Basahin natin John chapter 14, verse 15. John chapter 14, verse 15. If you love me, you will keep my commandments. Ano sabi po ni Jesus? If you love me, kung mahal mo si Kristo, kung mahal mo ang Diyos, you will keep my commandments. So how will you show that you love Jesus? By keeping His commandment. Sapagkat kung hindi mo sinusunod ang mga kautusan ni Kristo at taliwas kay Kristo ang iyong ginagawa, paano mo sasabihin iniibig mo si Kristo? Ang tunay na umiibig kay Kristo ay sumusunod sa kanyang mga kautusan. Pero kung matigas ang ating puso, ang ating ulo, hindi tunay nating iniibig si Kristo. Yan po yung katotohanan. At ito'y mga daan ng paghahanda sa Panginoon. Ito po'y mga daan ng paghahanda na kailangan nating tuparin ang kanyang mga kautusan kung tunay na iniibig natin si Kristo. At kung tayo tunay na umiibig kay Kristo, we have nothing to fear for the judgment. Wala po tayong dapat na ikatakot sa judgment. But from 17 and 18 in Tagalog, Kobe. 1 John chapter 4, verse 17 and 18 in Tagalog, Kobe. Ito po sinasabi. John chapter 4 verse 17, dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom. Kailangan po kasi sakdal yung ating pag-ibig bago dumating ang paghukom. Sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanlibutang ito. At sa 18, verse 18, Kobe. Walang takot sa pag-ibig kung gano'n yung ating pag-ibig. Ibig sabihin, ganap ang pagsunod mo sa kanyang mga utos. Walang takot sa pag-ibig kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Alam po ninyo, ang pagsunod po sa kautusan ni Kristo, sabi po niya, if you love me, you will make. Kung natin pinagninilayan ng kanta, tayo po ay nagiging perfecto sa pag-ibig sa Kanya. At kung perfect ang ating pag-ibig sa Kanya, dahil sa pagsunod natin mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking kautusan, we have nothing to fear during the judgment day. That is the secret of the love of God. Yan
sikreto ng matibay na pag-ibig sa Diyos. So every day, we must to grow in love to Jesus. Ibig sabihin, every day we have to follow and obey all the commandments of God. That is true. Our Lord Jesus Christ, the Savior, that will be brothers and sisters. Salitang ito ng Diyos ng halaman ay ating maisagawa at maisakatan sa tulong ng banal na Espiritu Santo. At day ay wala tayong dapat na ikatakot sapagkat nagiging ganap ang ating pag-ibig sa Diyos habang tayo every Sunday ay pinagninilayan ng kanyang banal na salita at 7 days a week o araw-araw ay ating isinasabi. Ito po ang tunay na pag-ibig na mag-aalis ng takot during the Judgment Day. Nawa po mga minamahal na magulang at kapatid, ito ay makapagbigay liwanag sa ating mga kaisipan na huwag nating ihihiwalay ang tunay na pag-ibig sa Diyos at ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga kautusan. Naway ang pagpapala, ang pag-ibig, ang kagalingan at ang kapayapaan ang siyang sa bawat isa sa atin ngayon at magpakailanman. Amen. If love endured that ancient cross, how precious is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame, the image of love upon its frame. If having my heart was worth the pain, what joy could you see beyond the grave? If love found my soul worth dying for, how wonderful, how glorious, my Savior's scars are victorious. My chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. If heaven knows doth thee contain, how great is the hope that lives in you, and the passion that tore through hell like a rose, the promise that rolled back dead in its tomb. If freedom is worth the life you raised, where is my sin, where is my shame? If love paid it all to have my heart,
chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. Sa ngalan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na ito na muli na naman po kaming magkasama-samang magkakapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. At muli na naman po kaming ginampanan namin, Panginoon, ang pakikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa buong isang linggo, Panginoon, na pagproteksyon sa amin, Panginoon, at maraming salamat po sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. Lord, gabayan mo niyo po kami lahat na magkakapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon, at naway dadami pa, Panginoon, ang mga kaluluwa na maakay namin, Panginoon, para makinig ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Lord, sa inyong tulong, Panginoon, sa amin, Lord. At itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatid dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Sila Brother Albert, Panginoon, naway mas marami pa siyang masaliksik, Panginoon, na inyong mga banal na salita para maibahagi niya sa amin, Panginoon, at kami ay nandito lang po, Panginoon, na willing na makikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Gabayan niyo po, Panginoon, ang kapatid namin na ito, Panginoon, 10 ng kanyang pamilya, Panginoon. Lagi niyo po silang proteksyonan, Lord. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan, Panginoon, at sa kung anumang mga karamdaman, Panginoon. Ganon din po, Lord, si Sister Shirley, Panginoon. Itinataas ko rin po siya sa inyo, Panginoon. Sa kanyang karamdaman ngayon, Panginoon, na kanyang ubo, Panginoon, naway hipuin niyo po ang kanyang lalamunan, Panginoon, at pagalingin niyo na po siyang tuluyan, Panginoon. At naway matapos na rin po, Panginoon, ang kanilang bahay, Panginoon, na pinapagawa, Lord. At proteksyonan niyo rin po, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lalo na ang kanyang mga 2 apo, Panginoon, at ang kanyang anak at ang kanyang manugang, Lord. Pati na po, Lord, ang kanyang buong pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Lord, ganun din po, Lord, itinatas ko rin po sa inyo si Sister Libay at Brother Randy, Panginoon, pati ang kanilang buong pamilya, Lord, at kanilang mga anak, Lord, at ang kanilang buong pamilya sa Pilipinas, Panginoon, lalo na si Sister Joyce, Panginoon, na nagsusumikap din, Panginoon, na makakasama namin dito sa gawain tuwing linggo, Panginoon. Sila Sister Merly, Sister Melinda, at ang mga kapatid pa na iba ni Sister Shirley, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Lord. Huwag niyo po silang pababayaan, Lord. Lagi niyo po silang proteksyonan, Lord, at ilayo sa mga kapahamakan, Panginoon. Lord, itinataas ko rin po sa inyo si Brother Bert, Panginoon, at si Sister Lita, si Sister Pili, Panginoon. Naway isang araw, Panginoon, muli namin siyang makakasama dito sa gawain na ito, Panginoon. Hinihintay po namin siya, Panginoon, na makapag-share, sama siya dito sa aming gawain na ito, Panginoon. Para po, Panginoon, muli namin siyang makakasama, Lord. Gabayan niyo po siya, Lord, at hipuin niyo po ang kanyang puso at liwanagan ang kanyang kaisipan, Lord. At ang iba pa naming mga kasamahan, Panginoon, na nagsialis, Panginoon, naway isang araw ay mabuo namin ulit, Panginoon, itong aming mga pagsasamahan namin, Panginoon, para makinig ng inyong mga banal na salita, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Lord, ang lahat ng mga may karamdaman sa panahon na ito, Panginoon. Naway pagalingin niyo po sila, Lord, at proteksyonan, Lord. Pati na po, Lord, ang mga taong nasalanta ng mga baha, mga landslide, Lord, mga nasalanta ng sunog, mga lindol, Panginoon. Lagi niyo po silang proteksyonan, Lord, at proteksyonan niyo rin po, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo ang aking sarili, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong pagproteksyon sa akin, Lord, sa lahat ng bagay, Panginoon, at maraming salamat sa mga blessings, Panginoon, at naway pati ang aking mga client, Panginoon,
proteksyonan niyo po sila, Lord, at bigyan niyo pa po sila ng mahabang buhay, Panginoon, at ilayo po sa mga karamdaman, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. I pray for you as well. Come. What can I do? Yeah, don't frighten. Look, I pray for you. Yeah, because this is Zoom prayer. Yeah, we're singing. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagdalo sa aming gawain at hanggang sa isang linggo, mapayapa, maginhawa at mas marami pang blessing sa ating lahat. Magandang gabi Pilipinas at magandang hapon UK. God bless us all.